Yun. I'm live. Ay, nako. Yun naman pala. Bangs. Diba? Long hair. Sabi ni Wahida, first. Sabi ni Kuray Pagkil, good evening FLM. Sabi ni Bong Hilario, i-hide mo po ako, sir. Ayun, sige, pagbibigyan kita. Yan, ikaw din, isa ka pa. Ayun. Yun. Eto, isa pa to. Hide, yan. Para sa mga supporter ko na lang to. Sabi ni Ian Adlawan, shoutout boss. Ayun. Ayun, mabilis. Nice. Kailangan pala ilagay yung mesh kasi medyo malayo eh. Hindi ako bagong gupit. Nagpapahaba ako ng hair. Sabi ni Ronald Tugade, shoutout boss, FLM, Ilocano Pride. Mabuhay ka. Sabi ni Justin Gonzalez, Idol FLM, pa-shoutout nga kay Dobet Gonzalez, isang dekalibreng shoutout. O yan ha, dekalibre yan. Matibay yan. Sabi ni Densanity 4854, Boss FLM, nag-leak uli yung address mo. Hayaan mo siya. This time, wala nang delivery. Alam na ng subdivision ko yung mga style ng mga fake booking. So, alam na ng buong gwardiya ang kalahatan. So, wala makakapasok na delivery. Yun lang naman yun. Address, hindi ko itatago yan. But, kailangan lang is paghandahan. So, yun. Yun na yun. At saka ibinigay ko rin naman sa court yung aking bagong address. Importante yun. So, it's not leak. It's public. So, yung sinasabing leak, no, it's public. Yes. So, dito, na-brief ko na, no delivery in my place. Wala talagang delivery. At hindi ako nagpapadeliver na kung ano-ano. If meron papasok, ako unang tatawag sa guard. That is the arrangement. So, any delivery made, rejected. Yun. So, ina-announce ko na yan para naman hindi kawawa yung mga Move-It, mga Grab, mga Lalamove driver. So, sa inyong lahat, kung sino man ang mag-book sa address ko, ay hindi ako yan at walang ganyan. Alright? Ronald Tugade, from Ilocos Norte ako, boss. FLM, alam ko at tapang at tao ka. Sabi ni Sabotahe, boss FLM, dekalibre, hagdanan nyo Siyempre, dekalibre. Ikaw naman, hagdanan talaga yan. Papuntang papuntang third floor. Papuntang attic yan. So, nandito ako sa second floor. Yes. Sabi ni Jason David, shout out birthday ng kapatid ko na na idol ka, ni Jerickson David. Palagi ka pinapanood. O, shout out sa'yo. Boss, ano gagawin mo pag binangga ka ng full charge e-bike? Yan ang gagawin ko, i-hide kita. Sabi ni Mentality, Boss FLMs, ayan ang gagawin ko sa'yo. Yan. Yan ang mga gagawin. Henry Regis, boss, pa-shoutout po. From San Pablo, Laguna, sabi ni Henry Regis. Sabi ni Neng, hello po, nakaabot din sa live. Neng, hi Neng, how are you? Pasensya ka na ha.
So, yun lang yung ano, napagkwentuhan kanina dahil nga daw may in-interview daw 'to si Makaogag, si Makagago na, dati ko raw tauhan. Oo. Unang-una hindi ko siya naging tao at hindi ko siya kilala. Oo. Yung alias Romy Diaz na yan, isang beses ko lang yan nakita nung humingi sa'kin ng 100 sako ng bigas para daw sa mga kapuspalad na taga Quezon, taga Chaong. Mm. So ano, pinadalan ko yan. Ang kasabay niya na binigyan ko, Quezon din, yung radio broadcaster ng DCRH na si Ka Henry Uri. Yung si Ka Henry Uri, binigyan ko ng 5 tonelada ng bigas. Oo. Tapos, yang si alias Romy Diaz, ang sabi niya marami daw hindi nakakakain doon sa Chaong Quezon kasi pandemic, nagbigay ako ng 100 sako ng bigas. Tapos sabi ko, videohan mo na lang, pakita mo sa akin na pinamigay mo. Meron siya sa akin pinadalang video, naka-trolley, supot-supot, isa-isang kilo. Eh, nung nabalitaan ko na yung palang sinupot niya ay 3 sako lang. Tapos yung 90 sako, ipinagbili niya ng 700 pesos per sako. Ayun yun. Lahat ng mga kinuwento niya daw doon kay Makagago, kung ano man yung kinuwento niya, yun yung ang tawag doon ay walang probative value. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng probative value? Wala, narration lang tapos walang kwenta, walang probative value kasi it is just a narration. So, sa'kin, since walang probative value, walang epekto sa'kin yun. Now, kung meron siyang defamatory words na sinabi sa'kin, malaki epekto sa kanya nun. Kasi kakasuhan siya nung mga abogado ko. Actually, tinawagan ako ng isang group of lawyer ko, yung mga matitibay na abogado, Zamora and Poblador, sila po yung mga abogado ko. Kakasuhan po lahat. So, bahala na sila magbantay kung sino pa yung may mga sasabihing defamatory sa'kin, yun, diretso kaso na. For me, sinabi ko lang na, lahat ng kwento niya narration lang. Walang probative value yon. Ngayon, yung sinasabi niyang tauhan ko siya, hindi ko siya sinuwelduhan, ay hindi ko pa ho nakita yan kahit isang beses. Maliban dun sa binigyan ko siya ng 100 sakong bigas. Yung sinasabi niya na dumalaw daw ho siya sa kulungan, sabi dumalaw daw siya sa kulungan according sa mga witness ko, ay wala akong katotohanan yon. Unang-una ho, pandemic noon, bawal ho ang dalaw. At dalawa lang ho ang dalaw, dapat ililista yung pangalan. So nailista ko na ho yung pangalan ng anak ko at pangalan ng chief of staff ko. Sila lang ho ang pwedeng dumalaw sa akin. Yung sinasabi na tinatawagan niya ako sa telepono, unang-una ho, wala ho akong telepono dahil nakakulong ako. And then, may tanong lang ako, meron ba siyang katibayan man lang na siya ay hinire ko bilang empleyado? Yun ang tanong ko. Hinire ko ba siya bilang isang empleyado? Meron ba siyang kontratang maipapakita? O kahit na telephone conversation lang na na-save niya o kahit text message lang na, "Oh, hina-hired kita." Ay wala ho. Ang totoo ho niyan nung ako'y nagpa-humanitarian sa Montalban, pinadalhan ako ni Dong ng USB na, "Oh, eto na yung achievement mo." So, dumating ho dun yan, lumutang at, nakikisali. Ako ay FLM team, FLM fan, tatanggol ko si Sir FLM dahil nabigyan niya ako ng bigas. Napanood ko sa USB. And then nung may humanitarian na naman ho, habang nakakulong ako, humingi sa'kin yung kapitana ng Barangay Alabang na si Kapitana Tintin Abas na nasunugan daw do'n sa barangay niya. Nagpadala ako ng, lahat ng pamilya ho, tigi-tig-isang sakong bigas ang binigay ko. So, kung hindi ako nagkakamali, isang truck na malaki na bigas ang pinadala ko do'n sa Alabang. Ako ho ay nakakulong no'ng 2021. At nagpadala na uli ng USB si Dong kasi wala ho akong time na mapanood yun, eh. Wala naman ho akong YouTube sa kulungan. Kumbaga, maasa lang ho ako na ang proof na ipapakita sa'kin ng mga tao ko is nakalagay sa isang USB at kunyari, para doon kung mapanood.
yung mga pangyayari. Nakita ko na naman ho diyan yung si alias Romy Diaz o alias The King o in real name is Erwin Siyar. So, natuwa naman ako, sabi ko ba, tumatanaw ng utang na loob 'to, pero hindi ko yan nakakausap. Ang tunay na intensyon pala ho niya ay dahil napakarami kong supporter nun. Sobrang dami ng supporter ko na kahit na wala ho ako sa YouTube ko at ang nagyu-YouTube lang yung tauhan ko, ay marami hong nagbibigay ng gift. Ayun, gusto rin niyang magkaroon ng gift. Ayun! And then nung nabalitaan ko dahil meron hong after election ng 2022, nag-humanitarian uli kami sa Chaong, Quezon, eh meron siyang mga kapitbahay do'n na nag-complain do'n sa aking chief of staff na si Dong Batalan. Sabi ho nung mga kapitbahay niya ay, hindi naman ho kami nabigyan ni Romy Diaz nung bigas na binigay ni Sir FLM. Ibinenta ho ng ₱700 per sako. Pero do'n sa may squatter ho, nagbigay ho siya ng mga kaisa-isang kilo. Abay nung mabalitaan ko yun, sinabi ko kay Dong na 'wag niyo nang isasali yan sa lahat ng humanitarian niyo. Oo, tapos, tumawag ako kay Dong kasi siya lang ho ang puwede kong tawagan, pero kailangan may katabing abogado. Kasi ho hindi papayagan ng BJMP lalo na sa Annex 2 na basta ka na lang tatawag. Lalo na ho ako, high profile inmate po ako, talagang bantay sarado ho ako ng BJMP. So, ina-allowed naman ho nila akong tumawag basta here. So, sabi ko, "Dong, paki-record mo 'to sasabihin ko, eh, eto ho ang eto." So, sabi ko, "I-record mo 'to, para marinig ng mga supporter ko." Magmula sa araw na ito, kung hindi ko po ako nagkakamali, that is after the election of, before the election of 2022. Ang sabi ko ay, hindi ko ho kinikilala bilang kasama sa FLM family si Romy Diaz o alias Romy Diaz o alias The King. Sa lahat ng mga supporter ko, kung maaari, wag ho kayong magpapauto at magpapabola diyan. Yun ho ang tunay na pangyayari. And then, from there, naging basher ko na ho siya. Oo. So ngayon, in-interview siya nung isang vlogger na si Makaogag, walang probative value yun. Kumbaga, yun ay narration ng mga taong walang magawa sa sarili at gustong kumita yung kanilang mga vlog. Ayun. Sabi ni Cashco, idol isa ako sa Lalamove na nag-deliver sa Las Piñas sa house niyo po. 4 na gulong na sasakyan kahit mabigat kinuha ko kasi may tip daw po. Sa Las Piñas, 4 na gulong na sasakyan. Wala akong natatandaan na ako'y bumili o umorder ng 4 na gulong na sasakyan. Oo, walang gano'n. Ayun. So, tinatanggal ko na ho dito sa channel ko lahat ng, sabi ni Teps Vlog, "Idol FLM, birthday ko ngayon. Franz Sinobe, pabati naman idol. De Calibre, salamat idol. Jerjer Minuminuto." Yan! Puwede tayo diyan, Jerjer Minuminuto. Okey? Sabi ni Daily View, "Sir FLM, solid De Calibre supporter here from Davao City at Daly City, California. Araw-araw kami nakaabang sa live mo at naniniwala kami sa'yo. Shoutout po sa Phil and friend ko na si Ana Santos, Dixon Mayas at Ayla Vanal." O, shoutout sa inyo. Sabi ni Daily View M4B. Sabi ni Coach Motivation, "Marami kang fans dito sa Bahrain, idol. Mga half Arabo kami. Lagi ka namin pinapanood. Pa-shoutout kay Pedro at Alfredo Sakbay." Yun. Sabi ni John Raimundo,
isang malutong na mura para kay makagago, Boss FLM. Ayoko na munang magmura. Kumbaga pangit lang. Kumbaga nagre-reflect sa pagkatao ko, eh. Oo. Kumbaga, ayoko na silang pakialaman. Basta everyday na meron silang defamatory word na sasabihin sa'kin, diretso na agad sa korte yun. Ganun lang. Oo. Ayoko na ibaba yung sarili ko na sa kanila. Let's see. Let's see what we can do. Gano'n na lang kasimple 'yun. But the very important is sa mga supporter ko, ina-assure ko po sa inyo na kapag-file na po tayo ng kaso, bale 3 na ho yung nai-file natin, hintayin na lang natin yung iba kung kailan darating sa kanya. At patuloy pa ho tayong nagfa-file. Actually, yung lahat ng mga videos niya may defamatory word, panibagong kaso ng panibagong kaso 'yun. Ayun po yung ina-assure ko sa inyo sa mga supporter ko. Sabi ni Jeniel, Boss FLM, pa-shoutout sa tropa kong dekalibre na si Jose Lorenzo Pilapil. PWD siya, idol. Oy, Jose Lorenzo Pilapil, shoutout sa'yo. Sabi ni Jihad Dijab, Idol FLM, pwede po ba ma-PM ang WhatsApp or Viber nyo? May isisiwalat po ako kung sino talaga yung FG na yan. Andito po ako sa Guam nakatira. Sige. Sige. Oo, kasi naka-auto block na yung Viber at saka yung aking WhatsApp. But, sige. Sige. Boss FLM, bigla kang bumait, anong meron? Na-realize ko lang na ano, kasi kung ano yung sinasabi mo, magre-reflect sa pagkatao mo yan, eh. Nung mga nakaraang araw, my emotion is so high. Galit ako. So, alam mo yun, parang and then napag-isip-isip ko, sabi ko, tumakbo na ako senador. Hindi ito yung buhay na gusto ko. Sabi ko, tapos na ako dito. So, alam mo, tao lang tayo. Lalo na't nilulusob ka ng sandamakmak na troll. Hindi mo maiwasan, mababasa at mababasa mo yan, eh. Kung ako lang ang makakabasa, hindi ko papatulan. Noong mga nakaraang araw, ay talaga namang pinatulan ko talaga. At kung maaari, gusto kong durugin ang mga pagmumukha nila. But, along the way, hindi maganda yung reflection, nagiging reflection sa aking sarili. Na parang napakababa ko na, which is paglalabas naman ako na lahat halos ng tao na nakakasalubong ko, Sir Francis, pa-picture nga po. Sir Francis, salamat po Sir Francis. Gano'n naman. So parang ano lang, parang ako yung nahiya. Sabi ko, 'di ba kaya ako nahiya magpa-picture sa'kin, scammer daw ako at saka ganito. Hindi sir, hindi pa-picture ako. So, parang gusto ko bumalik yung dating ako na walang hiya sa harap ng lipunan. Parang gano'n yung nangyari. And then I have realized na tama yung sinabi ng abogado ko. Sabi niya, Francis, ganito na lang. Continue your daily life. Ibalik mo yung dati mo. Huwag kang pumatol sa kanila. Magpaliwanag ka paminsan-minsan. Pero any defamatory na marinig namin kahit kaninong vlogger, diretso kakasuhan namin. Ayun. Ayun nangyari. Kaya doon sa in-interview ni Makagago na si pangalan nun, si The King, kung may mga defamatory words siya ron, bahala na si Attorney Napoleon Poblador sa kanya. Ayun lang yun. Per, Monmon, sabi ni Leo De Villa, Boss FLM, shoutout sa mga tauhan ko na sina Michelle Rhea at si Joseph from Lipa City, Batangas. Woohoo! Sabi ni Levsy, 1314, Idol Solid FLM ako. Ako po yung pinadeliver dyan ng Lalamove galing Dangwa, Bulaklak po ng patay. Grabe, ginawa po. Binalik ko po sa pinagbilan tapos walang bayad. Abono pa po ako sa gas. Grabe, no? Di ba?
So, yan yung imaginein mo. Akala kasi nila, ako yung nasasaktan nila 'pag nagpapa-deliver sila. Ang hindi nila alam, ang pineperwisyo nila, yung mga maliliit na naghahanap buhay. So, hindi mabuting tao yung gano'n. Sabi ni Tim Peror, "Boss Epelem, pa-shoutout po sa friend kong American, idol po kayo nun, na si Ayla Banyal Zek Ay Ayla Banyalsek. Oh, shoutout sa'yo, Ayla Banyalsek. Long live to you and God bless you." Sabi ni Pasky Pascual, "Boss Idol FLF, pa-shoutout naman kami. Manyero Clan, e-sport from Japan po kami. Isa kang pandemic hero ng Pilipinas." Oh, e-sport. Wow. Mabuhay kayo. Tinalo nyo ba yung Bren Esport? Oh, shoutout sa Manero Clan Esport. Sana mag-champion kayo ha. At kapag tayo ay nakaluwag-luwag at pagpunta ko diyan sa Japan, sige, mag-ano ako sa inyo, magpakape ka nga, Casper. May naghahanap sa'yo rito, Casper. Oo. Ayun. Sabi ni si Manang, sabi ni Jason, John Bon Garcia, miss ko na yung dating FLM, yung palamura at walang kinatatakutan. Tumamlay ka na, Boss FLM. Hindi tayo tumamlay. Oo, hindi tayo tumamlay at wala rin tayong kinatatakutan. Kumbaga, parang hindi lang level. Alam mo yung hindi level? Sino ba sila? O, di ba? Ngayon, ang nangyari, di marami silang troll. Una, hindi level. Kumbaga, malayo eh. Isang pandemic hero, isang Gawad Pilipino awardee, isang most inspiring philanthropist of the country. Alam mo yun, ang dami kong award eh. Pwede ko ipakita sa inyo lahat. Teka, kaso bibit-bitin ko itong laptop ko. Sige ha, dali. Sana, alam mo yung hindi match. Pag sinabing hindi match. Dali, sige, bitbitin natin ha. Itong laptop. Okay. Ano ba yung FLM? Iko-compare mo doon sa isang makagago, di ba? Oh, bilangin natin. Oh, ito. Gawad Philippine, Dangal ng Lahi Award. Ito, you see this one. Dangal ng Lahi Award. Ano nakalagay? Philippine Most Remarkable Humanitarian Advocate of the Year 2022, 2021. Nakakulong ako niyan. Oh, isa. Pakitaan natin. Kung ganong karaming mga recognition dito. Oh. Ito, Gawad Pilipino. Oh. Gawad Pilipino. Oh. Ang nakalagay. Oh. Ambassador for Humanitarian. Ayan, oh. Gawad Pilipino Ambassador.